pagtutuo at kung paano niya hinigpitan ang mga palalong pagmataas. Sa mabuting balita, may lalaking nananalangin, O Diyos, kaawaan mo ako na isang makasalanan. Sa pagdiriwang natin ng Eucharistia, liwanagan nawa tayo ng Diyos upang ang ating madama kailangan natin ang pagpapatawad hindi lamang ng Diyos, kundi ng mga tao rin ating nasaktan. Nawa po ang pakumbaba nating hilingin sa Diyos ang kanyang awa at pagpapatawad. Ngayon, sa pagdiriwang natin ng linggo para sa kamalayan, sa kalagayan ng mga bilanggo, pagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga kapatid sa bilangguan na hinahatulan at inuusgahan ng ating lipunan. Sa pagdiriwang natin ng Eucharistia, hilingin natin sa Diyos na ipakita sa kanila ang kanyang pagmamahal upang masanto nila ang pangailangan nila hindi lamang sa Diyos, kundi maging sa mga taong nasaktan nila. Dalangin din natin na ating matamo ang biyaya ng mga pakinig ng mabuti sa mga kwento ng mga nakabilanggo at upang mabigyan ng tamang pagtugon sa kanilang mga suliraning kinakaharap. Atin ring ipanalangin ang mga miyembro ng correctional community upang matulungan tayong lahat na tumulog sa Diyos tungo sa kabutihan ng lahat. Ang lahat po ay magsitayo at ating awitin ang pagbungay na awit. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ang pagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagtutunan. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga miyembro ng mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
para sa mga kaluluwa ni na Francesco, Juana, Marino, Victor, Lucy, Walter, Viso Neven, Crispita, and Carmenicia Santomas. Kumunaming makapangyarihan ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lahat po ay magsupot, pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pinaaadalahanan tayo ng matalinong sisira na kung nais natin ipagkaloob ng Diyos ang ating kahilingan, dapat natin siyang paglingkuran ng buong puso at kababaang loob. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kanina laban sa manira. Sa halin, agad nang dinirinig ang naaapi. Lagi nang dinirinig ang daing ng ulila. At ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakakaabot sa langit. Ang dalangin ng pakumbaba ay lumalagpas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang hindi dumarating sa kinauulan. Hindi humihinto hanggang hindi pinapansin ang kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nasa katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Nakakulong si San Pablo at nakikinikiligtan niya ang kanyang kamatayan. Bilang matatag na misyonerong naglingkod ng tapat alang-alang sa mabuting balita, siya ngayon tumatanaw sa gantimpalang inilalaan ng Diyos para sa kanyang mga tapat na lingkod. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat na Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, ako'y alay na dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa pagpaligsahan. Natapos ko na ang dapat kong tapuin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang koronang pagtatagumpay at sa araw na iyon ang Panginoon na siya'y magkatarungan hukom. Ang pagpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi lahat na nanabig sa muli siyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una akong umarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit, pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang ipahayag ng mga hintel ang salita. Nang ligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamahan. At siya rin ang naghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa nama'y Publikano. Tumindig ang Pariseo at pagulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng Publikano ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang Publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadabukan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing
nalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ang Panginoong Jesucristo. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Pakikinig naman po mga katabi ninyo. Magandang hapon. Yan, pag pinagsasabi kayo, ang ingay niyo. Kanina nag-recollection kami sa mga absent at sa mga walang plano mag-attend. Kanina nagkaroon kami ng kasiyahan, recollection. Pero sabi ko parang hindi ito recollection. Chismisan. Binigyan ko sila ng 2 minuto na mag-ingay, walang nag-ingay. Sabi ko, ako naman na mag-iingay. Nag-isabay rin sila. So may continuous participation. Mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayon ay lalong-lalo na sa ating talinghaga sa Ebanghelyo ay nagbibigay po ng challenge sa atin. Lalo na isa sa mga virtud, ang pagpapakumbay. Pero bigyan po natin ng pansin ang unang pagbasa kung paano po ito nagbibigay ng inspirasyon at ang kagandahan loob ng karunungan. Anong ginagawa nito at bakit kailangan natin ang karunungan na mula mismo sa Panginoon. Okay? Karunungan is always compared to dalawang bagay yun. Karunungan at kaalaman. Saan ba dito ang mas mabigat? Kaalaman o karunungan? Diba? Parang napapatarang tayo. Father, pareha lang yan. Iba lang yung spelling. In the mind of Plato o sa mga nag-iisip, sabi nila, unang antas ang kaalaman. At ito ay tutungo sa karunungan. Okay? So parang mas malalim ang karunungan. Kaya nalikha sa ating Biblia, isang literatura. Ang title nito ay Literatura ng Karunungan. Ito po ay ating mababasa sa Lumang Tipan. Aside sa mga batas na pinamantala ng ating Panginoon, binigay sa atin mismo ng Diyos ang karunungan. Okay? Sa Bisaya, hindi yan pagiging marunong, meaning mga wais at mga swindler. Hindi yan na sa mga Bisaya dito. Hindi yan panlilid na. Karunungan is not paired with panlilid na. Wisdom or being wise is an ability. Ito ay isang abilidad na gumagawa ng kabutihan, pagpili ng kabutihan, at sang-ayon ito sa Panginoon para ang buhay ay umunlad na sang-ayon sa kabutihang loob ng Diyos. Gets? So yan ang karunungan. Pero since it is an ability, ito isang abilidad. Kailangan i-acquire ito. Kailangan ng isang tao magkaroon ng abilidad. Sa paanong paraan? Sabi ng ating San Agustino, una, mag-aral tayo. Kaya nagbabasa tayo ng Biblia, nakikinig tayo sa mga pagbasa, o tayo mismo nagbabasa para magkaroon tayo ng kaalaman tungo sa karunungan. Nag-aaral. Pangalawa ay nagsasakripisyo para mabigyan diin kung ano ang pag-aaral. Pangatlo ay ating minumungkahi ang pagganap sa kabutihang loob sa pamamagitan ng pagmamahal para maisagatuparan kung ano ang katuturan ng kaalaman. Malalim. Ang abilidad ay umiikot dito. It is a possession and ability in order for one to be in accord to the will of God. That is why Zirach is manifested para ang tao ay magkaroon ng kaalaman. Because the book of Zirach in the Old Testament ay isa itong evaluation.
condemnation sa ginagawa ng tao. At sabi nga dito sa mga naglilingkod, sa mga naglilingkod, natutuwa at nagkakaroon sila ng gantimpala galing sa Panginoon. Kayong mga naglilingkod. Kanina umaga sabi ko, pag tayo po ay nagmamahal, we render our lives to service and to practice sacrifice, di po ba? Na-mention natin yan kanina, di ba? Walang nagre-react na kalimot kasi. Dito sa likod, feedback lang. Tap na namin po yan mamaya. So ganun yun, nagkakaroon tayo na pag-aalay ng ating buhay para sa pagkakaroon ng kabutihang relasyon ng ating Panginoon. A continuous call, our good relation with the Lord. And they are all related to sa ating Ebanghelyo. The offering of these two famous personality noong kapanahunan ni Jesus sa kanyang mga patalinghagang salita. So, di po, napakaganda. Anong pagkakamali ng isang publikano, yung Pariseo ito? At ano ang nagiging pagiging karapat-dapat ng publikano? You have to be careful on this notion that is it good to be sinful na yun ang pinagkakaganang ng ating Diyos? Or to their intention of offering their lives to the Lord? Okay? Balik tayo sa ating unang pagbasa. Paano po magkaroon ng kaalaman? Lalong-lalo na sa desisyon, sa araw-araw na experiences. How? It is in prayer, pinalik-balik ko kanina, pag tayo nagdarasal, para tayo magkaroon ng inspirasyon sa Diyos. Pangalawa, we build love on charity, or it is built on friendship, sabi nga ni San Agustino, for how beautiful it is for a community being one mind and one heart on the way to God. Okay? Kaya we try to work out on the context of unity amidst diversities, where we speak of our commonalities and we pay respect to our differences, not of neglect, not of rejection. Yun ang pagkakamali ng Pariseo sa kanyang pag-aalay doon sa templo. Mga kapatid, when Paul was writing his letter to Timothy sa ating pangalawang pagbasa, sabi niya, I have done my part. I have fought the race. I did a good job. And I feel that the end is near. And so I would like to offer my life to the Lord. It is now becoming, having a taste already of eschatology. Meaning, kung ano po bang mangyayari sa ating buhay at the end, we have to understand that the life that we have here on earth is somewhat temporal. Okay? We might be tempted na yung panghabang buhay na. No, it is temporal. So while here on earth, habang nandito po tayo, ay ating gawin ang mga bagay na karapat-dapat. If we decide on things, right, kahit mahirap, where we develop una sa lahat ng ating personality. Kanina yung pinag-usapan namin, ang unang antas po ng dynamics ng pagmamahal. It's all about interiority. It's all about you. It's all about us. It's all about our encounter with the Lord. It's all about you, the real you. Paano po ito? And so I have fought the race. I have fought a good fight. How we encounter the Lord in our day-to-day experiences, how we try to overcome the different trials, even our own character, our own difficulty of understanding even ourselves and with the others. Minsan bigat, minsan mahirap. But sabi nga ni San Pablo, Timoteo, ginawa mo lahat ng bagay kasi ito nakapagbibigay ng kaligayahan sa Panginoon. And I often pray when I'm gone, you will tell the people when you become a bishop and tell them and inspire them that they have did all of this for the glory of God.
At ito ang ating trabaho, at ito ang ating mission as proclaimers of the word, of the inspiration of such beautiful encounter with the Lord. To give hope to those who are hopeless, to be a present thing to those who are lonely, and to be a person in company to those who are pilgrims. And so it highlights now sa ating Ebanghelyo, which we have heard, where Jesus would like to teach His apostles, His disciples, of what makes a certain offering worthy enough. Paano po naging isang makabuluhan ng pag-aalay sa Panginoon? Paano? Or sometimes we do things kasi napipilitan tayo, but when we offer a heart to offer, what makes it worthy? What are your intentions? What are your motivations? What are your reasons? Magpapakita ko Father kasi para makita ng iba na mayroon ako. Para naman makita ng iba na ginagawa ko to para mas sikat ko. Di gaya ng iba dyan. Kahit 25 centi kung hindi man na nagpapalabas. Pag umiikot ang basket, may distansya pa para matigil-tig-tig. The attitude of the Pharisee, right? Di ba? Typical, right? Di kaya ko ng katabi ko na makakasalanan niya. May kapitil, nangangalugyan yan. If we put them into context of modern, when we compare ourselves to others, the temptation of comparison, you see? The temptation of comparison. Ay, okay ako. Dito ako sumusunod ako, marami akong ginagawa. Magaling akong kumanta. Magaling akong magtugtog. Magaling rin akong maglinis. Ay, iba dyan. Kain ng kain lang. Iyan. Di ba? Iba dyan ako. Mga chismosa yun. Di ba? Iba dyan parang mga aspire. May spiritual na tayo dito. Iba dito walang intention. Walang magawa sa kanila. You compare and even put bad impression on others. And this is a typical person. Jesus is mentioning in the gospel of the personality of the Pharisee. Kahit siya ay may kaalaman sa mga bagay-bagay. When we speak of a Pharisee, he has a background of the law, scholar yan. Yung kapanahonan ni Jesus, sila yung mga grupo ng mga pare na alam na napakaraming bagay sa sosyedad at sa simbahan. So the temptation of being such. And so, they would like to offer something to the Lord. Ito, nakita niyo yung isang publikanong makasalanan. Ay, hindi ako tulad sa kanya. Pero at the end, we have heard this publican person, Lord, ako makasalanan. Yet I'm here to offer my everything. At the end of the parable, sino ang mas karapat-dapat? Sino ang mas nasiyahan sa kanila? Si Jesus sa publikan. What makes it worthy, mga kapatid? It is because of His humility. It is because of His consistency, of His recognition na siya ay makasalanan. But He offered everything to the Lord. Lord, I have nothing to offer except for these. I am not worthy. Pero with your mercy, with your goodness, you may make me clean. And I think, mga kapatid, ito ang gusto ng ating Panginoon, one way or another. To the different backgrounds that we have. Lahat tayo ay may sari-sariling mga story sa buhay. Pag makikinig siguro ko sa inyo, kami ni Father Freddy siguro, no? Later on, pag nagbahay-bahay na kami, makichismis rin kami, di ba? Marami kami malalaman. Di ba? Inuubot ko din ba? Pero hindi po yun ang intention na we like to visit houses, that at least our presence would be a gift for you. That we would like also to be a brother, a friend in your household. Just like Jesus who is listening to our petitions. And I think this is what makes it beautiful. Yung Father, hindi ako rapat-dapat. Marami naman mayayaman dyan dito sa grupo namin dito. Parang hindi ako worthy. No. The more that the Lord calls you,
the more that the Lord loves you, even sa ating pag-worth. Kaya ito ang mensahe nating makukuha. Una, ang tamang paggamit ng karunungan na ating narinig sa ating unang pagbasa at ang pagpakakumbaba na siyang para sa atin ngayong araw ay ang pinakamagandang karunungan na pwede natin i-apply sa buhay, ang pagpakakumbaba. That without the Lord, we are nothing. Right? Totoo ko ba yun? Sa ating buhay, sa inyong paglalakbay, kung wala ang presensya ng Diyos sa buhay ninyo o sa atin, ang gulo. Right? Try na. Hindi kayo magsimba, pero huwag namang gawin niyo. Wala na tao siguro dito. Parang something is missing. Parang, I don't know why. Try that and experiment. Something is missing. And the Lord only who could feel that emptiness. I don't know how far you could fathom such words, pero when it is paired with experience, it becomes a reality. Maybe some would say, siguro Father, yung kaalaman is in line with age. Maybe sa mga maedad dito, you can relate to what I'm saying. Pero kami ni Corinne, mga bata-bata pa rin kami. And maybe we have learned this in our academic encounter, that we all would like also to share this reality. And so this becomes our prayer for you also to realize the goodness of the Lord in your lives. Continue to persevere into what story you are undergoing. If you don't receive recognition from your companions, offer it to the Lord, and the Lord knows the depths of your heart. Yung kanina pinag-usapan natin sa interiority, di ba? Maganda yun. So take a reflection of that as a suggestion, and we could take in account of what we have heard from the gospel, where we would like to be this public and offered himself, and it becomes so worthy, and the Lord is so pleased for a person who offers his heart with humility. Amen. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya po sa mga kapangyarihan sa lahat na may bahan ng langit at lupa. Sumasampalataya po kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatuwang tao sa dalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ng Virgen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, Hindi man tayo karapat-dapat, ngunit pinasisigla ng dakilang pag-ibig ng Diyos, pakumbaba nating idulog sa Kanya ang mga kahilingan ng sangkatauhan, lalo na ng mga misyonero. Mapagmahal na Ama, kawaan mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pare at religyoso, pakita nawa nila ang patuloy na pangangailangan ng simbahan magpatotoo kay Kristo mabagin na nagsilbing tagapagmagitan natin sa Ama. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng mga bansa, tugunan nawa nila ng buong dunong at kapabaang loob ang krisis na bunga ng pagiging makasarili at makilala nawa nila ang kanilang mga sariling pagkukulang at kapabayaan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, kawaan mo. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan at tukbong sandatahan na kinasasalayan ng kinabukasan ng mga bansa, naway umiwas sila sa karasan at magpasya para sa kabutihan ng pamayanan. Manalangin tayo.
para sa lahat ng nagsisikap para sa katarungan at kapayapaan sa ating bayan at sa iba pang bahagi ng mundo. Naway makatagpo sila sa mga pamayanang Kristiyano ng nararapat na tulong. Manalangin tayo. Panginoon, malaking dihamag ang iyong pag-ibig namin kaysa namin pagkakasal. Pagkalaw mo nawa sa amin ang kababaang loob na makilala ang aming mga pagkukulang at pangangailangan sa iyong awan pagpapatawa. Sinasamo namin ito sa pamamagitan ng Kristo ang aming Panginoon. Amen. Lahat po ay magsuko at isasagawa natin ang pag-aaral. naming lumikha, tumayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong
Ikadarangal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko, kaya't minabuti niyang siya ay pinanganak ng garing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Talawin ang ibig kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaunayin namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiyaw rin ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan ko sa loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, nayaan ko para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, ginawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mamukulot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Domenico na aming Obispo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, sila Francisco, Juana, Marino, Victor, Lucy, Walter, Bir, Cristita, Ferminicia, Eugenia, Janre. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangitabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen.
mga inaanyayahan sa kaniyang piling.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging banal upang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po muna para sa mga paalala at kasasalan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi. Okay, so nagpapasalamat tayo. Before ko ibigay yung microphone kay GC Antonio, kaunting mga paalala at pasasalamat. So by ginagamit ko yung kalendar ng PEC. Salamat at Ipet sa paggawa nito. Maging guide ko po. 31 October, mayroon tayong closing of Holy Rosary at sa Mater Dei dito po, 6:30 p.m. Sa 1 November, mayroon po tayong misa, All Saints Day, Sabado po yan, 4 p.m. dito sa Mater Dei. At sa Sunday po, 4 p.m. Normal Mass natin, ating alay sa ating mga kapatid na nahimlay. Tapos, salamat tayo sa sakripisyo nila Sister Bernadette at Sister Aida. Kanina nandun sila sa lupod. Maraming salamat po. Maraming salamat sa sakripisyo po ninyo. Tapos po, bigyan natin ng pagkakataon si Chairman Paul na makapagsalita dito sa harap. Chairman?